Mga taga Showbiz Central, kasama na po natin si Miss Francine Prieto. Hi, Francine. Hello, Pia. It's so obvious, Francine, no, the sadness in your eyes. Your mom was diagnosed with stage 3 ovarian cancer. Sa mga panahong to, Francine, paano mo pinapalakas yung loob niya? Sinasabi ko na lang sa kanya na marami namang taong nakasurvive sa cancer. Iba nga, dalawa-dalawang klaseng cancer pa nakasurvive. So, syempre, kami naman nandito para suportahan siya. Tsaka lahat ng pwedeng makapagpagaling sa kanya, gagawin namin. Diba? Alam ko, naintindihan ko yung nararamdaman ng nanay ko dahil yung grandmother ko, yung mommy niya, namatay ng cervix cancer. Tapos yung daddy ko, noong 2002, namatay din colon cancer. So, syempre, sabihin mo na may cancer siya, parang, ano ba to, di ba? Pati pala siya, meron din. What was your first reaction, Francine, nung nalaman mo just this week about her condition? So, magkakasama kaming, pati kapatid ko, nung ini-explain sa amin nung doktor yung kalagayan ng mami ko. Mami ko umiiyak na. Ako naman, tinatanong ko, wala na po bang ibang option? Kasi kung ooperahan ka agad, tatanggalin yung bukol niya na nakadikit daw dun sa rectum kaya nahihirapan siyang dumumi. Sabi ko, wala na po bang ibang option? Dahil syempre pag ooperahan, medyo, di ba, nakakatakot talaga yun. Kahit sabihin natin, pwedeng maging successful, madalas hindi talaga nagiging okay. So sinabi ng doktor na meron daw yung neoadjuvant chemotherapy na ikikimo ka muna bago ka ooperahan. So 3 cycles yun. Every 3 weeks yung chemo niya. So, nag-start na siya nung Thursday, naka-first cycle na siya. Kamusta naman siya ngayon? Kanina bago ko umalis, sabi niya parang nalalaglag daw yung mattress niya. Yun ang nararamdaman niya. So, tinawagan niya yung doktor namin, tapos may pinainom lang na gamot. Ganun lang muna sa ngayon. But how is her mood, Francine? Matatag ba siya sa trial na ito? Is she depressed? Well, trying to keep happy? Si mami ko, very strong yan eh. Strong yung personality niyan. Kahit ang dami-dami na naging problema sa buhay niyan, very strong. Yun yung isa sa mga hinahangaan kong katangian na meron ng nanay ko. So sa tingin ko, ito malalagpasan niya to. At sana talaga, lahat nung mga treatment sa kanya, sana talaga, alam mo yun, maging effective sa kanya para gumaling na siya. Ganun ka-close kay Francine ng mom mo? I know that she is your only surviving parent. Sobrang close kasi mami ko mula nung nag-start pa ako ng bata ko sa showbiz. Kasama ko yan. Hanggang ngayon, kasama ko siya palagi. Kaya nga ngayon, parang naninibago siya na hindi siya makakasama sa akin. Kasi hindi siya po pwede sa mga crowded places or maraming tao. Dahil sa ngayon, bababa na yung immune system niya dahil nga sa chemotherapy. So pwede siyang makasagap ng mga kung ano-anong sakit. Yun. May takot ba, Francine, that this best friend and mother that you're so close to might succumb to this disease? Siyempre, dahil pag nawala si mommy, ako na yung papalit sa mga kapatid ko. I'm sure kakayanin ko naman, pero siyempre iba pa rin pag meron kang magulang, di ba, na nandyan. At, ayun, siyempre lahat naman gusto natin makasama sila ng matagal na matagal. Ako gusto ko siya makasama, syempre ng matagal din. And yet, you don't naman want her to suffer, di ba, Francine? Syempre, kahit naman sino ayaw natin makita na, di ba, may nararamdamang iba or nahihirapan yung lalo-lalo na yung mga magulang natin. Francine, we were able to talk to your mom and she had some words to say naman to you. Ito ang mga sinabi niya, panoorin natin. Nalungkot ako kasi kawawa na may mga anak ko. Maliliit pa sila. Tapos, naiyak na naman ako. Ito na naman. Hindi pa kasi sila stable. Tapos, si Francine yung pumupuwi sa amin. Kaya ayun, naawa lang ako sa kanila, yun lang. Kasi wala na silang daddy. So ako na lang. Kaya yun, pag nawala ako, pawa naman sila. Yun lang yung nasa mind ko. Pero, andyan naman sila, parang okay lang. So, bahala din na sa itaas. Sa'yo, Francine, thank you so much for the support. Alam ko naman na to sacrifice everything for the family. And
Alam mo naman, mahal na mahal ka namin. Kahit yung mga kapatid mong pasaway, mahal na mahal ka nila. Sana, dagdagan pa ng Diyos ang buhay ko para sa inyo. Francine, this is such a, parang nakaka-move, no? Kahit ako na-move dahil ito talaga, ganyan talaga yung mga mothers, eh, no? Even when they're the ones na are sick or ill, yung thoughts pa rin nila, yung concern pa rin nila go out to their kids. To you, anong reaction mo doon? Reaction ko dun, excuse me, lagi talaga kami inaalala ng mami ko eh. I'm sure, yan, kami lang siguro yung talaga nakakapagpalakas sa kanya. Kaya siguro, nung nag-chemo talaga siya, sabi niya aray-aray masakit. Dahil siguro yung pasok ng gamot sa kanya, no? I mean, nai-imagine ko lang kung ako yung nasa kalagayan niya. So, tinitiis niya yun dahil gusto niyang gumaling, di ba? Para rin sa amin. At maalagaan niya kami, di ba? Lahat naman ng nanay gusto nila, maalagaan nila yung anak nila hanggang sa pagtanda na nga. Kaya nga, di ba, may iba, kasama pa rin nila yung mga anak nila kahit matatanda na. So, alam mo yun, hanggat maaari, gusto nila nandyan sila nakabantay, maibigay nilang lahat-lahat para sa anak nila, gagawin nila yun. And it's almost ironic, no, na malalaman mo tong news na to right before Mother's Day. At kahit she's sick right now, Francine, how do you plan to make this day special for her? Hanggang kanina tinatanong ko siya, Mami, gusto mo lumabas tayo, mag-dinner tayo with family, ganyan. Hindi pa siya sumasagot eh. Hindi rin po pwede sa kanya. So, siguro sa bahay na lang, kakain na lang kami. Kami na lang family, magkakasama. Mm-hmm. Anything you wanna tell her? She's probably watching. Mami, huwag kang mawala ng pag-asa. Sigurado ako gagaling ka. I'm sure hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mami, maraming salamat po. Hindi ko palagi nasasabi sa inyo, pero salamat po sa lahat-lahat. Sa lahat po ng mga sakripisyo niyo para sa amin, sa pagmamahal, sa pag-aalaga. Maraming salamat po. Mahal na mahal po namin kayo. Happy Mother's Day, Mommy. Francine, our heart goes out to you and we wish your mom all the best. Sana gumaling siya sa lalong madaling panahon and strength for you in these trying times. Indeed, we can never tell how long we can have our special moments with our loved ones. I guess the only blessing we can really ask for with them is time. So, Francine, we hope you get that with your mom. Tsaka, mag-ano na rin ako ng blood donation. Kailangan namin ng blood donor kasi yung mommy ko palaging mababa yung hemoglobin niya. So, sa susunod po ng mga chemotherapy niya, lalo-lalo na po sa surgery niya po, sa operation niya, sa lahat po ng mga mabubuting loob po dyan, pwede po kayo mag-donate po ng mga dugo ninyo. Punta lang po kayo sa Cardinal Santos Medical Center sa Wilson Street, San Juan po. At lagay nyo lang po sa pangalan po ng patient, Amelia Falcon. Kahit anong blood type po pwede po. Dahil for every bag po nakakailanganin ng nanay ko, 3 donors po yung kapalit. Francine, let us know however else we can help you out. Kami dito sa Showbiz Central, always ready to help you. Maraming salamat, Thank you, Francine salamat. Prieto.